Alam ng karamihan na nagbenta si Bonifacio ng mga baston at pamaypay. Pero ang totoo, marami pa siyang naging trabaho bukod doon. Naging autor siya ng mga zarzuela. Naging mensahero at bodigero rin siya ng mga Europeyong kumpanyang Fleming and Company at Fresel and Company. Madalas na nakikita si Bonifacio sa mga larawan na nakapulang pantalon at puting kamisa de chino. Ngunit ayon kay Guillermo Masangkay, isang matalik na kaibigan ni Bonifacio, hindi ito ang madalas na kasuotan ng bayani. Naging ahente siya ng isang banyagang kumpanya, kaya kinailangan niyang magsuot ng kasuotan ng mga ilustrado. Sa kasalukuyang panahon, na idedebikta si Andres Bonifacio bilang isang palaban at pasugod na bayani. Hindi may aalis ang kaisipan at diwang panghimagsikan tuwing babanggitin ang kanyang pangalan dahil na rin sa pagkakakilala sa kanya ng tao bilang ama ng katipunan o himagsikan at sa pagkakarepresenta sa kanya ng media at ng mga likhang halaw sa kanyang imahe. Oryang o si Gregoria de Jesus ang matatawag nating lakambini ng katipunan. Nagkaanak sila ni Bonifacio na nagngangalan ring Andres, ngunit sa kasamaang palad ay namatay itong bata lamang dahil sa sakit. Lingid rin sa kaalaman ng marami, nakapag-asawa ng pangalawang beses si Gregoria pagkatapos mamatay ni Andres Bonifacio. Si Julio Nakpil, isang commander ni Bonifacio sa samahan. Ang hindi alam ng marami, si Andres Bonifacio ay pangatlo lamang sa naging supremo ng katipunan, bagamat isa siya sa mga nagtatag nito.
Ang pagiging tagapangasiwa ang kanyang unang naging katungkulan sa samahan sa ilalim ni Supremong Deodato Arellano. Sinundan siya ni Roman Basa sa pagiging Supremo. Nang makita ni Bonifacio na hindi na nagagampanan ng Supremo ang kanyang mga tungkulin, tinanggap niya ang responsibilidad ng pagiging Supremo noong 5 ng Enero taong 1874. Bago maging isang matatag na samahan ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, nagsimula muna ang adhikaing ito sa pagiging miyembro ni Bonifacio sa La Liga Filipina na itinaguyod ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos madakip ni Rizal ay nabuwag na rin ang liga, ngunit hindi itinigil ni Bonifacio ang laban para sa kalayaan. Kaya naman sinubukan nilang ipagpatuloy ang samahan, ngunit sa kasamaang palad ay nahati ito sa dalawang samahan dahil sa magkaiba nitong adhikain. Ang Cuerpo de Compromisarios na binubuo ng mga ilustrados na layuning gamitin ng La Solidaridad upang iparating sa mga tao ang kanilang paglaban at ang katipunan, isang samahang halaw sa Freemasons tulad ng Liga na siyang pinamunuan ni Andres Bonifacio na may layong ibigay ang kabuoang kalayaan ng Pilipinas sa mga Pilipino. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.